watching the episode of Get Real with Jane Umali. I hope you enjoyed the show and I hope somehow you got inspired. Hello, beautiful people! Welcome to another episode of Get Real with Jane Umali. Ang guest po natin ngayong gabi ay isa pong beauty queen, actress, model, content creator, and a single mother. She's seen it all and still continues to rise. Let us all welcome the stunning and unstoppable Ida Manzano. Hi, Ida! Hello, it's nice to see you again. Yeah, it's nice to be back. I know, grabe. Ang tagal na nating hindi nagkita. Grabe. Alam niyo, si Ida, grabe, maganda siya. Maganda siya sa camera, sa big screen, small screen. Pero in person, grabe. Mas maganda talaga siya. You know, you have to see her in person. Sobrang ganda niya. So, Parang ikaw lang. Oh, thank you. So, Ida, how are you? Kumusta ka na? Eto, single mom pa din. Wala pinagbago. Talaga. So, alam mo, you've been really busy lately, di ba? Movies, social media, and motherhood. Meron ka pa bang time para sa sarili mo? Well, nasanay na po kasi ako. Nasanay na kasi ako na school, bahay, tapos pag may work, yan. Yung parang yung work, parang yun na yung pinaka-day off ko. So wala ka talaga, paano ka di-distress, they call it, di ba? Yung me time mo, di ba? Yung self-love na sinasabi nila. So, meron ka ba nun? Dati kasi may mga friends akong sinasamahan and sa ngayon kasi may more on na ako sa bahay. Homebody naman kasi talaga ako. So ang pinaka-free time ko, naglalaro po ako ng games or nanonood ng movies. Kasi I love watching movies sa Netflix, ayan. Sa ngayon kasi, dati kasi naglalaro ako ng Call of Duty. Sa ngayon bumabalik ako at I'm lucky and I'm happy na nakuha ko ulit yung old account ko. That was 2 years ago pa na old account. So, mataas na yung level ko. Medyo hirap nga ako ngayon. So, I'm glad na yung mga followers ko sa Facebook na naglalaro ng COD, nakakalaro ko din sila. So, you're a gamer? Yes, before. Okay. And ngayon, bumalik siya kasi yun na yung pinakaano ko, parang free time ko sa gabi, natulog yung anak ko, so naglalaro ko sandali lang. So yun na yung me time mo. Yes. Okay din naman siya kasi homebody kasi talaga ako. But if given a chance din na gumala, why not, 'di ba? Pag may pagkakataon naman. So ang pag nagkasahod kasi ako, I make time for my kid naman to go out with her, kakain sa labas, nagmo-malling kami. Just very simple, yung ganon. Doing talaga yung mother duty. Yeah. Ida, very mestiza ka. Mix ka ba? Yung, yung breed mo? Breed ko? Pekingese. Breeding. Kasi yung mom ko kasi is really half Chinese. Actually, meron akong tito, who is kapatid ng nanay ko na nasa China. The name is Antonio Lim. At hindi pa po siya nabalik hindi rin po sila nagka-contact ever since. Kaya nga nag-ESL ako before sa 51 Talk kasi akala ko baka mahanap ko siya and unluckily hindi na talaga siya nahanap kasi that was during World War II na na-separate yung lola ko tsaka yung lolo. So na Chinese lineage ka talaga? Yes, yung mom ko half Chinese and ang mom naman niya Salazar. So meron siyang Spanish blood konti. Both yung father ko din meron konti. Your father. Yes. Kasi akala ko parang more on parang American ka kasi sobrang pagkatisay mo 'di ba?
Yun Grabe. nga daw, So akala sabi ko nila. para ka more on American or European. So napapagkamalan ka ba? Nasasabihan ka ba ng ganun? Pag nagbablond po yung hair ko. Okay. Nagbablond yung hair ko. Pero pag ano naman siya, pag brown lang, sometimes, makikita talaga nila, sinasabi nila na, oh, you look like a foreigner talaga. Yung sabi nila. Yan, pag nag-black naman siya, nagmumukha naman daw akong, sometimes Korean, depende sa makeup ko, yun, ganun. Okay, Ida, kung i-describe mo yung buhay mo ngayon, ano yan at bakit? I-describe yung buhay ko ngayon. I'm happy. Saan ako ngayon? I'm very happy. By the way, I would like to say hi to my followers and mga relatives ko bago ako baka sila. So mga Facebook followers ko, hi mga my loves. At sa mga fans ko and families, relatives, yan. So yun, balik po tayo sa topic. Well, I'm happy naman sa life ko ngayon. Like I'm free to do whatever I want. I can do whatever I want. I can buy whatever I want without asking permission sa mga ibang tao. Iba talaga pag free ka. And I can give my daughter whatever she needs whenever I have money. So, yun. It's a fulfillment for me. And I'm so glad na talagang artista na talaga ako. Kasi dati parang sexy star lang tapos nawala na. Ngayon kasi marami na po nang nagsabi na magaling na po ako umarte. So, ginagalingan ko pa po talaga para maging legit na character actress ako. At saka, hoping ako na magkaroon ng award. Any awards, one of these days. Yes, actually, magaling ka namang umarte, Ida, di ba? Talking about yung pag-arte mo, di ba? Balikan natin muna kung saan ka nag-umpisa, di ba? You won Miss Mandaue City 1997. So, can you tell us about, that contest? That was when I was in college. Kasi when I was in college, I used to join pageant. Na-discover kasi ako ng mga bakla doon, especially si Roy Erwin Tizon. Hi, Roy Erwin, mga taga Cebu. And I studied at University of San Carlos when I was in college at saka working student kasi ako. So, yung pinaka-work ko noon is to join pageants. Yeah, and then na-discover ako, then pinolish ako ng mga bakla doon. Pinatutor nila ako how to answer correctly, how to walk properly on stage and, to walk properly and project like that and smile. Lahat po yung tinuro nila sa akin. And then dumating yung time na palagi na po akong nananalo kahit saang sulok ng Cebu. Naging Miss, din ako, Lapu-Lapu City, Miss Swimwear Cebu, yan, ang dami na po. Marami ka pang title. Meron ka dito, you also won title, Miss Jockey Legs, yes, Beach Body Boracay, and Miss Calendar Girl. Yeah, yung Miss Jockey Philippines, it's nationwide. And also yung Beach Body Boracay is also nationwide. And nanalo din ako nung Miss Wilkins. And also sa Miss Jockey Philippines, nanalo ako noon ng trip to Hong Kong ba yun? And may a set of jewelries ako na binigay ng Jockey Philippines. Okay. Ayan, and then yung Miss Calendar Girl naman, that was yung Sanlinggo na po sila, yung Apo Hiking Society pa yung mga hosts doon. And since sumali ako ng hindi lang ako natuloy sa finals sa finals kasi ano ba nangyari noon? Kasi na-absorb na ako ng ABS-CBN Cebu. So I was hosting and at the same time nag-acting na po ako that time. The name of the teleserye was comedy na teleserye. It's Agik-Ik. That means giggle. Ganon,
And then, doon ako nag-umpisa. Tapos, mayroon din akong hosting every Saturday. Parang noon show siya. Noon show ng ABS-CBN Local Cebu. Yun. At saka naging model na rin ako doon. Naging model din ako, print ad model din ako ng Robinsons. Kasi wala pang SM noon eh. Nung kapanahunan ko. And since I was working student, yun, ang mga ko, na-discover ako doon. Tsaka tuloy-tuloy niya siya. Mga pageants like Miss Mandawi Philippines. And naging model din ako ng Lesit E. Yun sa commercials. Yan, that's IPI, I think, yeah. Mm-hmm. So talagang kumpleto ka talaga, di ba? Beauty queen, model, actress. So, yung mga titles na yan yung nag-shape sa'yo, yung confidence mo para maging isang artista. Nakatulong ba yan? Well, that's one, but yung nakatulong talaga sa akin sa pag-aartista is yung mga ay, nako. Mga pangyayari sa buhay ko, lalo sa magulang ko. Yes. Ayan ka, Yus. Would you mind telling us about that? Sabi niya, lagay tayo ng tissue. Paiiyakin pala ako dito. Hindi ko plano paiyakin ka, pero of course, I wanted to know who the real Ida Manzano, diba? So, ano yung nag-shape sa'yo talaga? What shaped, Ida Manzano? Nako, pangalawang na to. Sige. Okay, it's yung reason talaga sa pag-aartista ko is yung parents ko. Kasi nung high school kasi ako, I was with my parents and I saw my father na nade-depress siya because nag-worry siya sa akin dahil bakit kawawa daw ako dahil hindi niya ako mapaaral kasi na siya noon retired na siya. During my time na sabi niya, si Mimi, tapos umiiyak siya. Nagkaroon din kasi siya ng depression. And because of that, na dami kong, alam mo yung bata ka, high school ka, and you were asking for help, you really wanted to help, but you couldn't help. Kaya, hindi. Kasi so talagang pinaramis ko sa sarili ko na one of these days, sabi ko, hindi na problema yung magulang ko sa pera. Kasi I saw them like, it's really it broke my heart na may nangyari sa kanila. Yung iba nga sinasabi sa akin, but hindi daw ako nagbigay ng para sa sarili ko. Bakit sa parents ko? No, it's because they are my parents. And I owe to them what I am right now. Diba? So, naging ganito ako because of them. And, yun ang first sahod ko nga, nung nag-artista ako, binigay ko sa kanila lahat. Kasi I was hoping. You're the breadwinner of the family. Not actually breadwinner, kasi dalawa kami ng brother ko nagtutulungan. Yung youngest, supposedly, kasi na brother, na youngest ng family. Menopausal baby kasi ako. Parang dapat natuldukan na. Kaso nandyan, lumabas ako. So, dalawa kami nagtutulungan. Yan. So, kaya sabi ko talaga sa sarili ko, ayoko nang maghirap kasi napakahirap maging mahirap. Yung himingi ka ng tulong, walang tulong, kumakatok ka, nagbabike ako dati, may tutululu ako. Sabihin lang, sige, wala. Basta wala. Ang hirap. Kung meron mang tumulong, sobrang kulang talaga. As in, kailangan kasi ma-hospitalize yung dad ko para magamot siya. Yan, in denial pa yung father ko ng time na yon. Sabi ko, maybe it's because nawalan na siya ng pera. Wala na siya ng work. That's why he has this depression that time. Kaya, nung unang sahod ko talaga binigay ko. Pero, wala eh. Once pala na magkaroon ka na ng depression, it's like, parang may diabetes ka na forever naman na nandun na siya sa system mo. So, ang kailangan na lang niya, buti na lang, dumating na yung time na, Papa, may pera na tayo, so hindi ka na problema. Sabi kong gano'n. And kailangan niya lang na i-accept yung na may depression siya. Kaya siya ng medication. So, doon na, nag-normal na siya. Hindi na siya yung parang hyperactive yung utak niya, na kung ano-ano lang iniisip niya, yung gano'n.
So your parents are still with you or still? Wala na po sila. Oh, I'm sorry to hear that. So, ilang taon ka nung nawala na yung parents mo? Nag-asawa, yung dad ko namatay bago ako mag-asawa. I was like 35. Tapos nung 37 na nag-asawa ako. After that, mga 3 years after, namatay naman yung ako. Matanda na kasi sila. Ako na lang yung, imagine yung mga kapatid ko na mga senior na. Yung iba. Pinakabata. Ako na yung pinakabata, nasa late 40s na po ako. So, paano ka na-discover? To do the movies. Sinong naka-discover sa'yo? And saan kinuha yung pangalan na Ida? Oo. Kasi di ba merong Edu Manzano, di ba? And then meron pa yung Ines Veneracion. Kinuha naman yun sa kay Ian Veneracion. Sorry, I need to change the kasi parang masyadong mabigat yung story. So, yung pagiging artista mo, yun, we'll go to that. So, sino yung naka-discover sa'yo? Actually, may naghahanap kasi na manager, si Liza Conronquillo. Hinanap niya ako through sa mga bakla doon. So, nirefer nila ako doon sa kanya. Kaso nung time na yon kasi, nagka-problema siya. May mga nawawala. May personal problem kasi siya. So, sabi ko, I need money. Like, kailangan ko na agad na magkaroon ng maraming projects. Since busy siya sa life niya nung time na yon. Na-meet ko si Lito de Guzman. Nakiusap ako kay Kuya Lito. Sabi ko, Kuya, pwede mo ba akong tulungan? Kasi si Ines Veneracion nung time na yon sumisikat. Ang daming project. Sabi ko, I need money kasi alam mo naman yung sitwasyon ng magulang ko, kinuwento ko. So, yun. Kaya hinandle niya po ako. Tapos yun, tuloy-tuloy na. So, nauna si Ines Veneracion pala sa'yo. So, sinong nagbigay ng pangalan na Ida? Bakit daw Ida Manzano? Kasi pinattern kasi kami dun sa mga action stars, action star beauties kasi kami. Like Ines Veneracion from Ian Veneracion, tapos si Hazel Espinosa from Ace Espinosa, si Ramona Revilla from Ramon Revilla, ganon. Yung sa akin naman, iniisip ko, ako nag-isip, kasi sabi ko, since graduate naman ako ng college, parang gusto ko, medyo, matalino yung yung matalino, yung magiging kapangalan ko. So, I chose Edu Manzano. Actually, I searched for kung meron bang Eda, ang pangit naman. Eda, Edu, di ba? So, I searched online sa Google, pwede ba Y? As in YDA. Kasi it's sa Spanish kasi, Y is pronounced as E, di ba? E. So, kaya, Ida, sabi ko, Kuya, ito yung gusto kong pangalan, pwede ba? Sabi ko gano'n, para kay Edu Manzano. So, pumayag naman siya. So, yun. So, ikaw talaga ang pumili talaga ng Yes, Ida. Of course, with the approval ng manager ko. Yes, Yan. yes. So, fast forward to today. Ngayon, ginagawa mo yung movie na ginawa mo na o tapos na ba ito yung Obsession at saka Mamasan? Oo, tapos na yan. Yun po yung mga kung saan bida ako. Actually, I wasn't expecting na magiging bida pa ako sa edad ko. Pero I thank Viva kasi binigyan nila ako ng chance na yung pangarap ko kasi dati na maging bida na inaudlot. So, hiningi ko talaga kay boss yan na, boss, pwede ba ako maging bida ulit? Sabi nga ganun. So yun, naging bida ako ulit, tinry nila yung Obsession. So actually, bago lumabas yung Obsession, wala akong project for 6 months. Kasi wala. Tapos yung Obsession kasi, I gave everything there. Pati yung acting ko. And naka-align siya sa course ko kasi. Kasi English speaking yung guidance counselor ako doon. So I was like, pag narinig mo yung mga salita ko doon, talagang I was fluent in English talaga kasi nga guidance counselor nga ako. So talagang nagampanan ko siya ng maayos. So pinalabas yun last July and nakita ng Viva siguro na kumita, alam mo na. So kumita
kumita naman siya at pumatok naman siya with Christy Imperial yon. Sa mabait naman si Christy Imperial. Very supportive din na bata and I'm so glad. So ngayon, nasundan siya ng dalawa. So after that, nung lumabas yun, nasundan siya ng dalawa. Ano naman, yung Mamasan at saka next is Balahibong Pusa. So sa Viva Max to, di ba? Yes, all Viva Max. Okay, Viva Max. Tapos yung kasi kayo, nag-start kayo, you are called as ST Queens ba? Yung ba yung tawag Sexy sa inyo? Stars. Sexy Stars, di ba? Yes. So, ano ba kagad yun? Paano mo pinaghahandaan yung ganon? Katulad yung ginawa mo sa Obsession and then sa Mamasan. Do you show more skin or acting as well? Kasi di ba, yung dati known ka as an sexy star, so yung mga tao, yung pa rin ba yung hinahanap nila na Ida Manzano ngayon? Actually, yes. Talaga? Parang kasi, pag nag-sexy star ka na, parang nababrand ka na parang sexy star talaga. Tsaka yung mga previous na mga followers, previous na mga fans ko, so yun din ang hinahanap nila, kasi Fantasia daw nila ako noon. And actually, I was amazed kasi yung mga followers ko ngayon, tsaka mga fans ko, mga bata. Hindi po yung mga... kasi nagulat ako kasi sabi kasi ng Viva is grow your followers sa mga social media. So ako naman, super na lang ginagawa ko para mag-grow ng followers. And ngayon, luckily, nasa 200,000 plus na po ako. Wow, Instagram and Facebook, ayan. Yung TikTok ko rin, tinututukan ko siya ngayon. So, nag-grow na siya. Nasa 40,000 plus na siya. And hopefully, maging 200 din siya soon. Kasi nakatutok na ako sa kanya eh. Pero ako lang yun Ako lang mag-isa. Tapos, imagine, kaya hindi na ako makaalis siguro. Kasi parang, nagmo-monetize na kasi yung Facebook ko. So, kung aside from Viva Max ko, doon na rin ako kumikita. And sometimes sa live ko sa TikTok. Oo nga, nakikita doon nakakaaliw yung mga ginagawa mo. Going back doon sa, sa pag-arte, before, ang tingin lang talaga nila sa'yo, isa ka lang sexy star, walang alam umarte, kundi magpakita lang ng skin, diba? Yes. And that's just so unfair. Kasi diba, parang meron ka naman talagang, pag-arte. Meron kang galing sa pag-arte. Pero ngayon, may depth na, 'di ba? Oo, iba na kayon kasi dati medyo hilaw pa talaga. Kasi yung bago kababalik lang. So, i-mention ko na lang yung name na naka-inspire talaga sa akin. Yung first ko talaga na kontrabida actingan ko is sa Katas. At yung director doon, si Direk Ro Pahemna. Tsaka siya po talaga nagsabi sa akin, Ida, kaya mo maging character actress. Sabi ko, nakatingin ako sa kanya, sabi ko, talaga, Direk? Sabi niya, oo, kaya mo yan. So ngayon, nag-focus talaga ako, nag-concentrate ako sa role ko. Pero ang galing naman, kaya yung iba, pa nga hindi pa kayo nakapanood, panoorin niyo yung Katas din, tsaka Obsession, tsaka Mamasan. So, iba na yung actingan, lalo na nung naging yung sa Mamasan. As in, dun ako talaga, yung iba, natutuwa sila kasi nakapapanood nila sexy, pero iba na yung sinasabi nila ngayon, naiyak ako. So, dumaan ka ba sa workshop? Nag-workshop ka ba? Hindi Para kasi, yung mga directors kasi, like si Direk Roman, ang sabi kasi niya sa akin, yung mga past experience, bad experiences mo, yun ang magiging weapon mo sa acting. Since ang dami kong sama na loob mula noon, so yun ang nagiging ko ngayon. Weapon mo na ngayon. Naging weapon ko siya. siya. So nung ginawa ko yun, yung sa Mamasan, sobrang iyak talaga ako noon. Paano yung preparation mo? Saan ka kumukuha? Saan mo hinuhugot kapag dating halimbawa ng yung iiyak ka? Anong internalization yung ginagawa mo? Ito nga, nakakatawa. Kasi nga, yung ibang direktor, akala nila, lalaki ang nagpapaiyak sa akin. Well, that was before. Pero ngayon kasi na may anak ako, may maliit pa ako, and my daughter kasi,
may special case siya. Kaya ang worry ko yung daughter ko. So every time na meron akong, lalo na pag bata ang pinag-uusapan, kusa siyang tumutulo. As in, hindi mo na kailangan sabi ko nga kay Direk doon sa mamasan ko, Direk, tumutulo yung luha ko. Pigilan mo, Ida, kasi meron pa tayong baka maubos yung luha mo. Sabi ko, Direk, hindi ko mapigilan, tumutulo siya. Ano gagawin ko? Automatic na talaga automatic siya. Tapos, so yung pagiging nanay mo talaga, lumalabas talaga, di ba? So, Ida, kung halimbawa, papipiliin ka sa mga roles, anong gusto mo? Gusto mo ba ng yung sexy, drama, or yung parang, mother, parang complex mother figure? Well, ngayon kasi nasa mother figure na talaga ako eh. Laging binibigay sa akin. Kasi hiningi ko rin yan kay boss. Sabi ko, boss, gusto ko na makatawid sa kabila. Kaso lang sabi ni boss, kailangan, sa Viva Max kasi palaging may movies na ginagawa. Kaya palagi, kadalasan yung mga binibigay sa akin ng work sa Viva Max. And siguro, nakita kasi ni boss na, pumapatok ako sa Viva Max, so dyan lang muna ako. So, ang ginagawa ko naman, ginagalingan ko yung acting ko. Para ang mapansin ng tao, yung acting skills ko na, hindi na yung pagsisexy lang. Kumbaga, plus na yung pagsisexy. Kaya nga sabi nila, niloloko ako ng mga followers ko. Sabi niya, ma'am, pwede ka nang ang galing-galing mo na umarte. Hindi na nga sinasabi na, ang sexy-sexy mo, ang galing mo umarte na. Yun ang mga feedback ngayon. So, natutuwa naman ako. Kasi, yung mga experiences mo, mold you. Yes. Ito na yung parang, yan ang nag-mold sa'yo para maging isang dramatic actress. Yun. So, yes. Okay, Ida, bago natin ituloy ang ating conversation, we will be right back for commercial. Thank you. Ayan. And we're back with Ida Manzano. Okay, Ida, kapag gumagawa ka ba ng film, do you still get nervous? Kinakabahan ka pa ba? Pagbago kasi yung partner ko, medyo kabado ng konti sa love scene lang. Okay. Pero sa actingan kasi, I make sure kasi na bago nag-start yung actingan, close na kami na lahat. Chinichika ko talaga sila. Nakikipagkaibigan ako, chikahan na para maging kalmado kami lahat. Kasi importante yon. So, yun. Tapos, sa love scene lang, medyo, lalo na yung si Mark Fernandez sa Balahibong Pusa, medyo ilang siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Meron kasi sinabihan ko kasi siya ng restrictions ko. Baka iniisip niya, medyo hindi pwedeng basta Yun nga yung ko eh. I'm going to ask that meron ka bang limitations? Parang, hanggang saan yung pwede mong ipakita? Kailangan ba kapag yung meron na kayong yung bed scene, dapat ilan lang yung taong nandun sa loob ng kwarto o nung place na yon? Well, automatically, konti lang talaga ang tao doon. At saka, hindi pwedeng madaming tao talaga yun. Parang SOP yun na kailangan konti lang siya. Tsaka mainit dahil sarado yung bintana, sarado yung maraming sarado. So wala talagang hangin na pumapasok. Pero sabi naman daw nila okay lang kasi the more you sweat, the more na mas realistic. Realistic, diba? Ayun, So yung parang ba to, yung kaba mo ba? Nararamdaman ba ng partner mo? O kasi naman napapag-usapan nyo na, diba? Kung paano, meron ba kayong director when it comes to... Yes. So may nagde-direct sa inyo? Hindi lang kami yun eh. Yung ang gusto ng director. Oo. So, ina-act out lang namin yung gusto niya. So, pero may mga daya ba yan? Kung kailangan pwedeng madaya, dadadaya? May mga daya siya. Kasi like for example, ako, may mga restrictions ako. For example, pag nagli-lips to lips, bawal yung tang, walang dila. Sabi ko, pwede lapat-lapat lang ng lips, pwede namang dayain na kunwari, lumalapat. Pero
sobrang dikit lang ng lips. And then, yung sa hawak-hawak naman, bawal hawakan yung mga sensitive parts ko. Like yung mga, alam mo na. Okay. Ayan, tapos naka-plaster kami palagi. Okay. Yun. Wow. Tapos pag humawak sila, napansin mo, nakahawak lang sila sa bubay ko. Pero wala silang lawas lang. Wala. Okay. So, banggit mo yung si Dan Fernandez sa Balahibong Pusa, di ba? Mark Anthony Mark Anthony Fernandez. So, siya yung kapartner mo dito sa Balahibong Pusa. This is a remake. It's a remake. It's a remake. Si Joyce Jimenez, diba? Joyce Jimenez. And this is an iconic film. Yeah, at may, ang bida po dito ay bago pong ila-launch ng Viva. Magandang bata, tsaka mabait, si Margaret Diaz. At napaka-sexing bata po na, bata talaga siya. So, you're, parang ang role mo is a mother. Mother of Margaret Diaz. Yes. Mother na nga yung mga roles ko diba? na may kasamang sexy. Kasi yung mga followers kasi, according sa analytics ng kasi meron doon makikita mo yung mga doon, graph sa social media. Ang mga followers ko kasi ngayon nasa 23 pataas hanggang mid-40s. Konti na lang yung 45 pataas. Konti na lang sila. Pero ang madami talaga is 25 to 35 hanggang 45. Yun. Talagang kaya ka nagulat talaga, ako. Diba? Yung analytics, diba? Mas okay na kapag kasi mga bata, parang bagong generation. Yes. To think dapat mo yung mga nasa 40s, 50s, and yet, mga bata ngayon yung followers mo. Yes. Kasi yung mga matured na followers, gusto nila mga bebe. Mga bata. Wala bang pressure ngayon sa'yo na, you're doing the iconic, Balahibong Pusa, diba? A remake. Wala bang pressure? I don't feel any pressure. Actually, na-challenge ako. Kasi nakita ko yung pinag-aralan ko talaga yung actingan ni Elizabeth Oropesa doon. So si Isabel Oropesa yes, yung mother siya yung wow. yung mother doon. And may mga nakita ako na alam ko na mas i-improve ko at mas gagalingan ko pa sa parte ko. So panoorin na lang nyo Balahibong Pusa, malapit na po, November 28 with Mark Fernandez, also Ethan Rosales and Margaret Diaz, also Christine Bermas as Rica Paralejo. Ayan, at may ang ganda ng pelikula. Siyempre si Direk Roman Perez ba naman, di ba? Ang cult director. So makikita nila dito ngayon ng ibang Ida Manzano. Yes. Aside from Mama San, iba din ang pagiging nanay ko dito sa Balahibong Pusa. Ibang klase. Bawat pelikula, ibang atake ang ginagawa. Yes. Iba-iba kasi ang direktor eh. Yes. Depende kasi sa kanila kung ano yung gusto nila, kung gusto nilang ganitong nanay ka, pag nagalit ka, dapat ganito. May din sila eh. Yung hindi pwede yung kagaya ng dati na pag ganyang iyakan o ganyang galit, si si Lorna T yan, o si ngayon iba. So, dapat may sarili kang... yung dati. Dati yun. Pag ngayon, hindi na. According sa gusto ng direktor. Like sa Obsession, hindi ako pwedeng magalit na, sorry. Nga ganon. Pwede ako maganon. Hindi. Kailangan controlled. Galit ako, pero controlled pa rin. Oh my God. I told you so many times, right? Ganon. Mga controlled siya. So, nag-i-evolve na rin talaga yung mga acting, diba? Of course. At so, kailangan sumabay talaga sa panahon. Oo, sa panahon. Diba? Oo. Okay. Oo. At saka yung mga directors kasi natin ngayon, mga bata na rin, mga bata-bata na rin. So, iba na rin yung mga atake nila. Oo, so, hindi ka naman ba nahihirapan ngayon? Like, di ba yung mga bata ngayon, na mga bagong artista, hindi ba sila ni-intimidate sa'yo? Hindi naman, kasi tinatrato ko silang anak. Anak talaga. Okay. Tsaka, I give them some advices na nakakatulong sa kanila. At yung iba kasi, paurong-sulong, parang gusto mag-sexy, tapos hindi. Tapos kinakausap ko sila, na-enlighten sila, at tinutuloy nila yung movie. Kasi yung sinasabi ko kasi sa kanila, once you started this, kailangan ituloy-tuloy mo. Huwag niyo akong gayahin.
na nakita na ng buong mundo yung katawan, tapos tinigil ko din. Dapat nasa wholesome na ako ngayon. Nasa mga teleserye na ako. So ngayon, I'm trying to prove myself na pwede na ako sa teleserye. Kaya ginagalingan ko talaga para maging character actress ako. Yun talaga yung goal ko. So ngayon, yung Balahibong Pusa, makikita nyo na naman dito yung ibang klaseng nanay na Ida. And also, may bago ulit na shoot namin next week. Remake pa rin. Ekis naman. Yung dating kay Sunshine you're Cruz. So busy. Sobrang naman talagang humahataw ka talaga, Ida. Kailangan kasi, di ba, may anak ako pinapaaral. Yes. My gosh. So, Ida, ngayon, natapos na tayo dyan sa pagiging artista mo. Let's go ngayon sa personal life mo. Love life ba yan? Open ka naman, Ida, that you've been separated for 3 years. Yes. Right? Okay. So, how was it, being single? I mean, being a single mother. Tapos, nahiwalay ka. Ngayon, ikaw na lang mag-isa, taking care of your daughter. Anong pakiramdam? Well, wala namang difference kasi dati, super busy kasi yung husband ko. So, most of the time wala siya sa bahay at hindi rin kami palagi lumalabas. So, parang walang nangyari. Nung naghiwalay kami, parang ganun lang din. Yeah. Parang really, wala. Wala ganun talaga Are you in good terms, if you don't mind? Are you in good terms with... Yeah, we talk. Kasi co-parenting kami. That's good. At yes, least co-parenting kayo. In fairness naman with him, sabi niya sa akin, kahit naman na kahit na hindi ako naging mabuting husband, sabi niya gano'n. In fairness naman sa kanya, sabi naman niya sa akin na gusto ko na lumaki yung anak ko, na makilala ako na mabuti akong provider sa anak. Mabuting ama. Yun talaga ang promise niya sa akin. And sabi niya sa akin, huwag mong pabayaan yung anak natin kahit anong mangyari. So kaya ako, single mom pa din, di ba? Focus! Ayan, kasi sumusuporta din naman siya. Although, kulang lang talaga. So, I have to work talaga din and help. At least, ang pinaka-importante doon is yung co-parenting, diba? Yes. And para makita rin ng anak mo na may tatay rin siya. Yeah. Kasi hindi naman porket magkahiwalay po ang pamilya, doesn't mean that, hindi po kumpleto. Kasi yes. mas mabuti po yung magkahiwalay sila, pero maganda po yung relasyon nila, di ba? Yes. Yung kesa nagkasama kayo, tapos nagbabangayan. Oo, tapos kakalakihan ng mga bata na nag-aaway yung magulang nila, di ba? And either you also have a 23-year-old son. Yeah. Kilala mo yun, di ba? Alam mo, hindi ko na maano. Yung unang baby ko, yung eldest ko yun. 23 na siya ngayon. And he is with his dad. So how's your relationship with your son? Okay naman. So you regular see each other? Yes. Actually, naiwan ko siya doon sa kabila. Kasi there was a time na nagkasakit ako. I couldn't work. And since nagre-rent lang ako ng bahay, so hindi na ako makabayad ng rent. So talagang iniwan ko siya doon. Kasi iiwan ko siya sa parents ko na walang-wala. Na tinutulungan ko pa nga o sa mga kapatid ko na mahirap. Parang ugali ko kasi yun na nagkamali ako, so dapat haharapin ko yung mga consequences. At ako lang dapat ang haharap doon. Ayokong mag-bother ng other people, lalo na yung family ko na may sarili din silang struggles. Pinaninindigan mo kung ano yung mali ko. So ilang taon ka ba when you had your son? I was like 25. Hindi ka na bata. Hindi na bata. Oo, na-in-love ako yun na nga di ba? So ngayon, di ba parang kapag kakasama mo ba yung anak mo, hindi ba kinapapagkamala na parang, boyfriend mo, you're a cougar. Magkapatid. Kasi he's really tall, like 5'11". Tsaka pag mga ganun kasi, malalaking bulas, medyo matured yung itsura. So pag magkatabi kami, para kaming magkapatid. So palagi siya, ano mo yun, kapatid mo, parang kababatang kapatid ko, no? So ito yung unang-una mong heartbreak.
Una kong heartbreak. Alam mo yan. Kaya palagi ako doon tumatakbo sa kaibigan mo, si Arman. Diba? Kay attorney. So doon ka lagi nag-ano. Alam mo si attorney Tria talaga. Takbuhan talaga yan. Yeah, takbuhan ng mga problema yan si attorney Tria. Diba? Oh my God. So yung pala yun. So your first, actually, yun yung first na naging single mother ka. Yes. Diba? Yes. So, kasi nang pala nasa tatay pala yung anak mo. So, sa akin siya for hanggang 7 years old. Tapos kinuha Tapos nung nagkasakit ako, naiwan ko siya doon at hindi ko na siya makuha ulit. Hinayaan ko na lang kasi nakita ko naman, love na love naman siya ng family. Kasi nagtatrabaho ka naman. Tsaka din, nakita ko na, pinakita naman niya na worth it siya na iwanan ko yung anak ko sa kanya. And buti na rin na naiwan ko sa kanya kasi nung kinasal siya, hindi sila nagkaanak ng asawa niya. So talagang swerte din siya na naiwan ko sa kanya. Tapos meron na sila, di ba? Instant family. At saka mabait yung anak ko. Wala naman siyang hindi naman siya. And your daughter is going through therapy, right? So anong therapy yun? Kasi siya parang nung nagka-pandemic kasi, hindi na siya hindi siya na-expose. And I was also like busy helping. So, nung time na yun, wala pa ako sa showbiz. So, bumaba din yung sahod ng asawa ko that time. Kami pa nun eh. So nag-ESL ako. Tapos after ng ESL, nag-call center din ako. Sobrang hirap. So, palagi akong pagod magsalita. So, naiiwan lang siya sa yaya. Yung yaya naman, tablet lang siya ng tablet. So, hanggang hindi siya natutong magsalita. At saka parang pag nagsasign siya ng ganun, naiintindihan na namin kung ano yung gusto niya. Which is hindi pala maganda yon. Kailangan pasalitain mo talaga siya. Yeah. And since wala na nga akong oras kasi wala na akong boses, kasi nga nagko-call center ako sa bahay, aside from ESL, so sobrang busy ako that time. Wala na rin akong boses. Yun, tapos pagkatapos ko mag-work, parang ayoko na magsalita. Nakaka-drain eh. So, nagsi-speech therapy siya? Yeah. Oo. Okay. Since January, na-stop na lang kasi there was a time na ako kasi nagsi-shoulder ng therapy niya. And then, that time kasi may aluwa ako, kaya every week may nakatatanggap ako. Since yung Viva kasi, nalaman nila nag-aaluwa ako, what conflict daw. It's actually, parang content creator ka rin, pero private contents naman. Yung mga pa-sexy-sexy na pictures, yung mga ganon, mga sayaw-sayaw na sexy, pero subscribers mo lang ang makaano doon. Actually, kukunti lang yung subscribers ko, kasi mataas yung price eh. Kasi ayoko nung maraming nakaka-access. Kaya tinaasan ko yung price. So, iilan lang sila. So, maliit lang din, hindi ganun kalaki ang kita. Pero at least meron akong weekly pag wala akong movies. So, nung nalaman ng Viva yun, sinundan ako ng letter. So, tinigil ko siya. So, I was like, buti na lang, nung na-stop yun, I was really like, sobrang nahirapan talaga ako, na-stress ako. Sabi ko, boss, sorry talaga kasi kaya ko lang naman ginawa to kasi nga nagto-therapy yung anak ko. Wala naman kasi akong papa na tumutulong sa akin, boss. Sabi ko ganun. Parang ito lang yung I'm working hard para masustain ko yung mga kailangan ng anak ko. At saka naghahati din kami sa tatay kasi sa sa monthly tuition niya, yung fee niya. Staggered kasi. So, ang dami mong side hustle talaga. Sobrang dami. Kaya nga pag maraming naliligaw sa akin, parang wala na akong time. Parang baka dagdag lang kayo sa sakit ng ulo ko. Grabe. Kaya okay na akong ganito. Gusto ko lang maraming work. Yes. So ngayon, sabi ko kay boss, tulungan mo naman ako. Ay, hindi ko kayang kasi alam niyo naman, wala namang tumutulong sa akin. Wala na rin akong, kasi ako lang mag-isa dito eh. Wala akong relatives. Alam niyo, parang yung mga relatives ko malayo. Nasa Canada, nasa Jensen, nasa Cebu. So talagang I'm fighting alone. So, how is she now? Well, luckily, after 7 months na therapy, occupational and speech, occupational, yun,
nakakapagsalita na siya. Oh, kasi nakikita ko siya, di ba? Kapag Yes. nag-ano kayo, good morning. Good morning. Nagiging diba? ano namin yun every morning. To give good vibes lang sa mga moms na yun ang ginagawa ko. I want to, my viewers kasi and followers to see that hindi ako, di porke nagsisexy ako, is masamang tao na ako sa tingin nila. Hindi nga ako gumigimik eh. Talagang hands-on mom ako. At saka I'm doing it just for work lang talaga. I don't even date or sino mang mga dami nakikipag-date sa akin para may mga pera daw sila kahit mga bata pa. Ano ba yan? Sabi ko hindi kasi baka hindi pa po yan yung ko. Ang main goal ko kasi ngayon is maging mas stable yung career ko. Tapos ipon ng sariling pera. Yun talaga ang gusto ko. Yes, kailangan yun talaga. Maging stable ka talaga. Self-sufficient. Yes, diba? matagal na kasi akong puro dapa-dapa na lang. Oo. Parang this time naman, if given a chance, I wanna be stable talaga in all means. Kasi alam mo, Ida, ang dami mo pinagdaanan, di ba? Nadapa ka, ilang beses, bumangon, yung career mo for a while nawala, yes. bumalik ka ulit. Alam mo yon. So, you are really a true inspiration. So, ngayon, Ida, thank you. sa mga viewers na pinagdadaanan yung heartbreak, yung career restart, at saka motherhood, ano yung the best advice na mabibigay mo sa kanila? Sa mga single moms? Sa mga single moms. Sa mga na heartbroken? Yung mga heartbroken, di ba? Yung mga nawalan na ng di ba? Parang nawalan ng trabaho, tapos feeling nila, wala na silang, parang, hindi na sila makakabalik. Parang ganon. Okay. We all have our choices. Each and every one of us, may mga choices po tayo. So, wag kayong hindi po yun choice. Best choice. At matagal ko na rin yung naisip before na gusto ko na nang itigil yung buhay ko. Pero naisip ko kasi yung mga kids, yung anak ko, tsaka lalo na yung nadisgrasya ako, I thought, mawawala na ako sa mundo. Like, nakaladkad kasi ako ng dump truck. Wow. Pero hindi ako tumikot-ikot yung kotse kong Wigo. Ayun, nabasag siya, nasira siya. Pero ako, wala naman akong gas-gas. So, mula noon, nagbago po yung pananaw ko sa buhay. Sabi ko, habang buhay pala, may pag-asa. Totoo yan. So, I was like, akala ko, pumikit na ako. Lord, ikaw nang bahala sa anak ko. Gumanon talaga ako. Tapos, bang, kasi bangga-bangga na eh. Tapos, nung tumigil yung sound ng mga bangga, pag dilat kong ganun, ay, hala, buhay pa pala ako. Tapos tinignan ko yung sarili ko, ay, buo pa ako. Thank you, Lord. Sabi kong ganun. Tapos hindi ko alam, naiiyak ako kasi nga, siyempre akala ko, wala na. Paano yung anak ko? So, naisip ko talaga yung anak ko. So, yun lang isipin nyo kung ako nga di ba? Babae ako, may anak pa. Ang napakahirap nyo, bumangon ng may anak na may kasamang anak. Bumangon mag-isa, okay lang. Di ba? Kasi pwede ka namang tumira dun sa kaibigan mo. Makikikain ka lang dun. Di ba? Linis-linis ka lang ng CR nila. Di ba? Luto-luto ka lang. Help ka lang sa household chores. Pwede ka ng libreng kain. Pero pag may anak ka, nakakahiya na yun. Dalawa kayo ng anak mo. Di ba? Kare-karayin mo dun. Nakakahiya. So, kagaya ko, hindi ako namili ng trabaho. Nga ako, di ba? Nag-aluwa nga ako, di ba? Which is, hindi nga dapat ko gawin yun kasi may anak na ako. Pero ginawa ko. Kasi wala naman ako inaapakang ibang tao eh. Wag lang mamili ng trabaho, kahit anong trabaho. Although, alam ko rin naman paano marulong din naman ako magluto. Magaling din ako magluto kasi nag-aral din ako sa CCA. Yeah, culinary. Short course. Marami akong alam. Marunong din ako manahe. Pero, syempre, mas gusto ko yung mas malaki ang kita at mas sustain yung kailangan ng anak ko. So, naging content creator ako. Lahat pinasok ko yan. So, wag lang mamili ng trabaho. Yung pain na nararamdaman nyo, i-endure nyo lang yan. Lilipas din. So, make sure lang, yung itong mga advice ko, kahit sa mga young na mga Viva Max artists, humingi kasi sila ng advice. Advice ko sa kanila, okay lang na masaktan ka kasi life is pain naman talaga.
Konting saya, oo. Pero palaging may dadating na pressure, stress, hindi nawawala yon. So, life is really pain. So, endure. Tiisin mo. Mawawala din yan. Pero ang trabaho, wag mong walain. Kasi mas mahirap yung may pain ka na nga, wala ka pang pera, nga ka pa. Yun nung ka na mai-stress, sisiraan ka na ng bait. Yun. Okay. So, yun lang ma-advise ko sa kanila. Alright. Mhm. Thank you, Ida. Before we end this conversation, I think kailangan tayo magkaroon ng part 2 kasi ang dami ko pang gustong itanong. But alam mo, every time talaga na magkakaroon talaga ako ng show, laging kulang yung oras talaga. Because it's a good conversation, diba? Yeah. So before we end this conversation, what is, anong lesson ang mabibigay mo to your younger self? If you're going to give one lesson to your younger self, what it is and why? Younger self? Sana hindi ka naging tanga-tanga. Sana naging matalino ka, hindi puso ang ipinairal mo, utak dapat. Dapat ganon. Kasi dapat hindi na ako naghihikahos ngayon o hindi na ako nag-struggle sa financially kung naging mautak ako. Sa dami naliligaw sa akin noon. Although ngayon, meron din naman. Pero mas gusto ko kasi ngayon na sariling pera ko. Kasi ang hirap-hirap umasa na may marami kang marinig. So mas maganda yung sarili mong pera. Kahit anong gastos mo dyan, walang sisita sa'yo na i-ano ka, yung anong tawag dyan, i-audit ka, o saan napunta yung ano mo, yun. So, yan, maganda pa rin pag sariling sikap. You're really a fighter, Ida. Grabe, this is really a good conversation. Thank you. Ida, you faced, lost, love, motherhood, and rebirth. And you're still shining. Grabe, diba? Ida, thank you for telling sharing your story with us. Your humility, your humor, your courage, is a true inspiration, And thank you again, Ida. I really enjoyed this conversation. I am a single mother too, kaya siguro tayo, I'm happy to share din. Oo, kasi diba? ang dami silang alam ko, lalo na yung new generation, hindi sila kasing tibay ko. So, diba natin, diba ikaw din. That's true. Medyo weak sila ngayon, kaya kailangan ng mga mothers, anuhin natin yung mga anak natin na maging emotionally stable sila. Turuan natin silang mag-grow, na maging strong, magkaroon ng strong... maging self, strong sila, not only mentally, but also emotionally. Emotionally talaga, especially. And financially also. Yes, financially. Yeah. Turuan natin silang kumita habang bata pa. Okay, do you have any movie to promote and any shows? Yes, okay, everyone, I would like to invite you to watch Mama San. Alright? Streaming na po siya since October 31st. And then ngayon, also, yung Mama San naman, kasama ko si Aliyah Raimundo and Van Allen Ong. Yan, magagaling na mga artista din po yan. And of course, directed by Topely sa VMX app. Kung hindi pa kayo nakapag-download, mag-download na kayo. And in this coming November 28, Balahibong Pusa po, of course, by Direk Roman Perez. Kasama ko dito si Mark Anthony Fernandez, Margaret Diaz, and Ethan Rosales, also Christine Bermas. And panoorin nyo itong next na gagawin ko, i-shoot next week. Kakaiba naman ito. Mommy na action star. Diba? Kasi X to. Isa sa action movie na sexy. So, makikita niyo ako dito na talagang papalaban na physically action talaga. May talaga. Action talaga na mommy din. Okay, thank you. Thank you so much, Thank Ida. you also. Thank you. And for inviting me looking here. forward sa mga bago mo pang gagawin na project, in Yes. your social media. Thank you Yes, so don't, much. Thank please you. follow my social media accounts pala. Yes. Oo, pwede, sabi ka. Oh, yeah, sure. Ida Manzano, Facebook, Ida Manzano Official TikTok, and Ida Manzano Instagram,
Rosa May Puliket, Rosa May Barangan yon, pero Ida Manzano makikita nyo. At Ida Manzano lang, type it. So, basta 200,000 plus ang followers, akin po yun. It's Ida Manzano official page, okay? Alright, thank you. Thank you. Thank you so much. And to our viewers, always remember that every woman's story is worth telling. Good night. God bless. Have a great weekend. See you again next week. Bye.